beloved Boss Mike Cervera. Eto, kwento ko lang sa inyo ng saglit na saglit, yung nangyari kahapon. So, pumunta nga kami ng The Hague, oo, do'n sa ICC, opo, ha. Mga kababayan, grabe, oo, pagka nandodo'n kayo sigurado hindi kayo tatagal. Wala ho kayong kasama, eh, at, nasa gitna siya ng kabukiran, opo, at napapaligiran naman ng mga kabahayan. Tapos hindi ka naman makakalabas, ano, nandodo'n ka lang sa loob. Ang lungkot ni Digong dun mga kababayan, sigurado ako. Si Digong alam niyo hindi na mamamatay sa sakit yun, mamamatay sa kalungkutan, eh. Oh, grabe mga kababayan, nandoon lang oh sa loob, 'no? Oh, biruin ninyo, dati malaya ka, punta ka rito, punta ka doon, dalo ka ng mga rally, magmumura ka lang, okey na, 'di ba? Happy-happy na. Ngayon mga kababayan, nasa isang silid na lang si Digong, oh, 'no? Tapos, mga kababayan, 'no, yung mga taga-suporta, malayo sila doon sa ano, sa mismong, building ng ICC. Napakalayo mga kababayan. Maglalakad kayo ng mga siguro mga 25 minutes to 30 minutes. Opo, depende sa bilis ng lakad ninyo. Grabe yun, layo nun, 'di ba? Pero nandodo'n sila nagtitipon-tipon, mga kababayan. Mm. Biruin niyo yung mga ano, yung mga tao, yung bang, mga Pilipino, karamihan mga taga Davao talaga, oo. Mga Bisaya ba, oo, ana-ana ba, siyempre mga kababayan, tinupad ko lang din yung, sinabi ko sa inyo na pupunta tayo ng ICC. Ano po, grabe 'no? Sino kayang susunod? Sigurado mga kababayan, oo, malulungkot. Malulungkot kung sino man ang susunod na madadala sa ICC. Opo, mga kababayan, nakita ko po ang sitwasyon po do'n. Naku, grabe. So 'yun mga kababayan, sino? Sino, lupit? Hindi, ano ba kayo? Oo, pangako, 'Pag pangako dapat ginagawa 'yun. 'Di ba mga kababayan? So, eto na, umpisan na natin 'to. Sino? Naku, mga kababayan ko, si Imee Marcos. Oo, hindi Imee Marcos, Imee Lacson Duterte magiging Senate President daw. Payag ba kayo mga kababayan? Aba, nananaginip yata si Baba, hindi nakalimutan niya yata, pang-labindalawa siya. Sige, umpisa na natin 'to mga kababayan. Pasok! Ayon ni Senator Amy Marcos na Ha? mayroong mga senador na kumakausap sa kanya para alukin na maging susunod na Senate President. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy na sino man ang maihahalal sa posisyon, siya man o hindi, isang bagay niya ang sigurado at ito ay ang pagkakaroon ng reforma sa Kongreso. Ayon sa Presidential Sister, isa sa mga pinaka-importanteng reforma ay ang proseso ng budget. Binigyan diin ng senador na dapat irespeto ang tamang proseso ng Kongreso sa pagpapasa ng national budget. Kita nyo mga kababayan, 'no, respeto daw ang Kongreso sa pagpapasa ng budget, pero mga kababayan, yung pagpasa, yung pagboto nila para, sa pagkaka-impeach ni Sara, mga kababayan, abay kinokontra. Itong si Baba talaga kung ano-ano mga pinagsasabi. Nananaginip yata 'to mga kababayan, eh. Meron daw kumakausap sa kanya ng mga senador. Sino? Si Bato, si Robin, at saka si Bongo. Yun ba yung sinasabi mo? 'Di ba mga kababayan? Sabagay lahat naman ng mga senador diyan, meron namang, karapatan na maging, Senate President, ano? Pero mga kababayan, pagkaisipin niyo hong maigi. Mm. Si Manang Imee niyo, etong si Baba, paano magiging Senate President niya katulad niya? Baka nakakalimutan niyo, eto ho yung, tsismosang palaka na mahaba-baba. Nung kasagsagan ng halalan, napakarami may mga sinabi ito na talagang, alam mong, mahilig manira. So, anong kredibilidad ng isang, Imee Duterte Lacson na maging Senate President kung mahilig ito sa tsismis? Ano po, parang si ano, Baba kasi parang late bloomer, 'no? Kung kailang tumanda mga kababayan, aba, doon pa lang nagiging, parang bata na
sa pagiging tsismosa, ha? Yung kinikilos nga mga kababayan, nagpipiling pa, no? Ha? Malayong-malayo doon sa mga matatanda diyan na mga kasama niya. Si Manang Aimee yung mga kababayan, parang nagkikilos sa dalagita. Ay naku, Diyos ko! Manang Aimee. Eto mga kababayan, oy, shoutout sa ating mga moderator nga pala. Ay Chang, Karuba, sino pa? Si Darrell Bautista, si Miss Au, si Arnold Lopez, Leonora Brown, at sa ating mga bisita, opo, pakibati na lang po. Mga moderator, huwag nyo silang kalimutan na batiin. Shoutout po sa inyong lahat. Nako. Yan, himayin natin mga kababayan tong pinagsasabi ni Manang Aimee nyo. Pasok! Inihayag ngayon ni Senator Amy Marcos na mayroong mga senador na kumakausap sa kanya para alukin na maging susunod na Senate President. Ayan mga kababayan, narinig nyo naman, di ba? Ano sabi mga kababayan? Naku! Oo, meron daw kumakausap sa kanya. Sino nga, di ba? Siguro parang si Buday. Si Buday mga kababayan, ang gustong maging kapalit ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Opo, kapalit na maging speaker daw ay si Pulong. Nananaginip talaga Nahihibang parehas to Si Aimee tsaka si Buday parang iisa talaga ng nito, Iisa sila ng estilo o likas na talaga yung ganong mga ugali ng mga ito. Kita nyo mga kababayan, kamakailan, Judy Maya, itong si Buday ay nagpahayag na daw si Pulong, baka daw gusto. Baka gusto mo, Pulong, kinausap daw niya. Gusto mong maging speaker. Magsabi ka lang. Akala mo talaga siya ng presidente. Mga kababayan, Itong si Buday, akala mo talaga siya na yung presidente, no? Akala mo talaga mapapalitan niya si Pangulo. Naku, nakakalimutan niya siguro mga kababayan na ang Pangulo ng bansa hanggang ngayon ay si Pangulong Bongbong. Naku, nahihibang na talaga tong dalawang babaitan na to. Biruin mo, tinatanong si Pulong kung gusto daw ba niyang maging speaker. Ito naman si Aimee, abay, yung sarili niya mga kababayan, ang binubuhat niya. Dahil daw may mga kumakausap sa kanyang senador para maging Senate President naman. Aba, ayos Si Pulong speaker, lagi namang absent. Mga kababayan, hindi niyo nga makita. Si Pulong mga kababayan, yun yung may issue na nami-make up ng mga babae. Opo. At eto nga, si si Manang Aimee, issue nito, chismosa. Ano mapapala natin sa dalawa na ito? Ba, talaga di kapag kayo nangyari mga kababayan, pag si Pulong, mga kababayan na naging speaker, aba sigurado i-impeach din si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, kapag naging Senate President naman, itong si Baba, grabe kasi mga pangalan Buday at Baba, mga kababayan. So BB silang dalawa, baliktaran. Ngayon, kapag naging Senate President naman, mas madali na nilang impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman ang salitaan ni Aimee. Ano sabi ni Aimee? Ako na ang senyales para ikaw ay bumaba. Nakikita mo ba yung aking baba? Mga kababayan, yung banat ni Aimee, kakaiba. Ako ang senyales para ikaw ay bumaba. Bumaba o mahaba talaga baba, mga kababayan. Biruin ninyo, sabihan niya si Pangulong Bongbong Marcos ng ganon. Loko! Ibang klase, mga kababayan. Ewan ko ba dito sa mga ito. Pero alam nyo, mga kababayan, eto, sige, tuloy muna natin.
Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy na sino man ang maihahalal sa posisyon, siya man o hindi, isang bagay anya ang sigurado at ito Sigurado na. Isang bagay lang ang masisigurado. Hindi ikaw yun. Oo, di ba? Hindi ikaw yun. Nako naman si Baba, oh. Talagang mga ito, matataas ang mga pangarap nito. Sige, tuloy. ay ang pagkakaroon ng reforma sa Kongreso. Ayon sa presidential sister, Reforma. Anong reforma ang gagawin mo? isa sa mga pinaka-importanteng reforma ay ang proseso ng budget. Binigyan diin ng Proseso ng budget. Anong proseso ang gusto mong gawin dyan? Di ba? Linawin nyo kasi madali lang magsalita eh. Pero kapag nandyan na mga kababayan, pag nandyan na, wala naman nagagawa. Etong mga politiko na ito, di ba? Pare-parehas yung mga yun mga kababayan eh. Etong politiko na ito, itong mga politiko na to, magagaling lang ito magsalita. Pero kapag nandyan na mga kababayan, kakamot na mga ulo eh. Tuloy. senador na dapat irespeto ang tamang proseso ng Kongreso sa pagpapasa ng national budget. Kita mo sa pagpapasa ng national budget, irespeto ang Kongreso. Pero etong si Baba, mga kababayan, hindi marespeto yung nangyaring pagkaka-impeach sa Kongreso. Kita nyo? Namimili lang ito ng gustong suportahan. Paano natin pagkakatiwalaan yan, mga kababayan? Malabo. Oo. Eto na lang mga kababayan eh. May panood ako sa inyong video kung paano natin pagkakatiwalaan ng isang ganitong chismosa, hindi lang mahaba-baba mga kababayan, chismosa pa. Pasok. Programmed machines Ayan. na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos. Kita nyo mga kababayan yung Baba, mga kababayan, konti na lang talaga. Masasaksak niya na lalamunan niya eh. Ano daw? Tingnan nyo mga kababayan. Pukin ng ina. Andali. Ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero Narinig nyo mga kababayan, pagka daw sinalpak ho yung mga pagboto nyo. Ang lumalabas lang daw ho mga kababayan ay Abalos. Hindi nga ho nanalo si Abalos. Di po ba? Hindi nga ho nanalo si Abalos eh. Biruin ninyo eh. Kung totoo yung sinasabi ni Baba, mga kababayan, number 1, number 2, si Abalos dapat. Di po ba? Pero dahil itong pagmumukhang mga kababayan, nakikita nyo yan. Dahil ito'y pagmumukha ng chismosa na palaka at malaki ang inggit nito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kita nyo naman, di ba? Sa pagmumukha pa lang, halatang-halata nyo na. Hindi lang chismosa, inggitera pa. Yang ganyan mukha mga kababayan no? Hindi lang chismosa, inggitera pa. Sige, ito na. Pasok. overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kita nyo mga kababayan, ito ho yung pinapalabas niya. Kasagsagan po ng eleksyon, pinapalabas ni Baba na talagang nagkakadayaan. Kita nyo yung sama ng ugali. Tapos nung lumabas ho yung resulta, wala na ho kayo narinig sa kanila. Wala na ho. Hindi na ho sila, hindi na ho siya nagngangawa tungkol dyan. Kita nyo mga kababayan ko, nung natapos ang eleksyon at naiproklama na po sila, narinig nyo pa ba si Baba na nagsalita tungkol dyan? Hindi na ho. Pero mga kababayan, ang kanyang dinidiinan, dinadaya yung halalan at gusto ang ipanalo si Abalos. Hindi nga ho nanalo mga kababayan. Paano ho dinaya? Hindi ho gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos na mandaya dahil hindi pag-uugali niya yung mandaya. Di po ba mga kababayan? Hindi ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang mandaya dahil hindi ganun ang pag-uugali. Hindi tulad niyan mga kababayan. Di ba? Kita nyo naman. Punta rito sa
mga kampo ni Duterte, punta sa alyansa, na tinaas yung kamay ni Manong Bongbong, di ba? O, tapos mga kababayan, wala pala eh. Hindi pala tumugma yung mga paratang niya dito sa nangyaring eleksyon. O ngayon, paano natin ito pagtitiwalaan kung ito mga kababayan ay magaling gumawa ng kwento, magaling sa chismis, mga kababayan, baka ang mangyari pag naging Senate President ito, lahat na lang pagbabasihan nito chismis. Anong pupuntahan ng bansa, mga kababayan? Wala na, di ba? Tuloy. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung story. Uy, yan daw, medyo nakakatakot daw kasi ganyan ang istorya. Siguro manang matakot ka diyan sa baba mo, baka yan ang mismong baka yan ang mismong tumapos sa iyo. Pag-ingatan mo Huwag masyadong yuyuko. Tuloy. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kita nyo mga kababayan, sinisipa. Sa Davao daw, pagkadami-daming machine na hindi umaandar. Pero mga kababayan, halos lahat ng mga pamilyang Duterte, na ginawa ng negosyo ang politika. Itong pamilyang Duterte na ginawa ng negosyo ang politika, lahat nanalo. Di ba? Ngayon, nanalo, di ba? Lahat ng mga Duterte na tumakbo sa Davao. Davao, mga kababayan, Davao City. Mga kababayan, ang tanong ito, nagbaha kamakailan ang Davao, di ba? Bumaha ang Davao kamakailan. Ano kaya nasasabi ngayon ng mga taga Davao, di magtsika kayo, magtiis kayo, dahil yung pinipili nyong leader, yun yung yaan ang resulta. Hanggang ngayon, may baha pa rin sa Davao, mga kababayan. Di ba? Sila sakripisyo. Yun ang gusto nila eh. Mayroon ba tayong magagawa doon? Wala. Dahil sila'y namili ng kanilang leader, at ang kanilang napili ay yung mga Duterte pa rin. May magagawa ba tayo doon? Wala, mga kababayan. Sabi ni Ai Chang, konti pa lang daw yung nagla-like. Baka naman gusto nyo mag-like. Libre lang mag-like. Libre lang yan. Sige, tuloy, Manang. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito. Very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Hanggang alas 7 tayo nananawagan, mga kababayan. Kita nyo, abay humabol pa para mangampanya. Walang iya, Manang Amy, nakagulang ka pa. Kunyari ginamit, mga kababayan, na merong problema yung eleksyon, nagkakadayaan. Yung pala, mangangampanya lang. Ano po? Mangangampanya lang pala tong si Baba. Ayun, kakachismis mo, lalong humaba ang baba mo raw, sabi. Walang iya. Sige, tuloy. Late tayo ngayon. Kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi? Lahat ng gagawin, tignan ninyo ng I-check nyo daw maigi, baka hindi nyo natantusan. Hindi nyo na-shades yung pangalan niya. Kaya kailangan i-check nyo maigi. Grabe, no? Matindi. Biruin mo. Biruin nyo, mga kababayan. Naisingit niya pa yon. Tuloy. maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo. Bawal yon, magagalit yung ating BEI. Pero kung magrereklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso sa si Manang Amy. Nasaan na yung mga nagrereklamo ngayon? Nasaan na? May question pa ba? Si Manang Amy. Meron yung mga talunan? Oo, meron. Sila Philip Salvador, sila Jimmy Bondok. Yung mga talunan, oo. May mga reklamo, mga kababayan. Eto mga kababayan, may reklamo pa ba? Wala na. Wala na yung reklamo yan.
Basta mahalaga, mahaba-baba niya. Ah, Sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic oh, yan yon, yung Smartmatic na nginangal-ngal naman nung isang DDS na abogado, si Glenn Chong. Ano, ito ho yung inaasam-asam ni Glenn Chong na posisyon maging komisyoner ng COMELEC, mga kababayan. At yun din daw ang kinagalit ni Maharlika na hindi daw siya humihingi ng posisyon. Ang hinihingi niya lang ay ang mahawakan at mailuklok itong si Glenn Chong bilang COMELEC commissioner. Grabe, no, mga kababayan. Ano bang meron dyan? Bakit kaya gustong-gusto ni Glenn Chong naman? Ano bang meron dyan sa COMELEC? Glenn Chong, nagtatanong lang. Anong meron? Baka naman na may mina ng diamond dyan. Kaya gustong-gusto nyo dyan. Ano? Baka may mina ng diamond. Ano? Sige, tuloy. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya Puro daw. O ngayon, ano na nangyari? Ano na? Wala na. Wala na, di ba? Tuloy. Tahimik na si manang nyo. alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salin. Alam namin yan, Manang Aimee. Alam namin yan. Diyos ko naman, sa tanda mo na yan, paulit-ulit na lang. Kada taon na lang yan sinasabi. Hindi pa ba namin malalaman? Sige na, tuloy. Masyadong mababaw, Manang eh. Tapos gusto mo maging Senate President ka? Lahi. Yung itsura ni Manang. Yung itsura ni Manang. Talagang naka-check eye pa. Naka-check eye, mga kababayan. Naka-check eye pa si Manang Aimee nyo. Grabe, no? Naka-check eye. Walang detalye. Kung maaari, bigay ninyo sa akin yung presinto at kahit wala pang investigasyon na talagang papakalkal na natin. Ano yung Grabe. Kahit wala pa daw investigasyon, talagang ipapakalkal na, mga kababayan. Nagpapakabayani sa isang maayos na sistema. Ito ho, si Baba. Mahilig magpakabayani sa maayos na sistema. Ibig ko sabihin, mga kababayan, napakaayos naman ng sistema ng naging halalan. Mga kababayan, ito, umiepal yan. So ngayon, tanong, dito, sa gustong maging Senate President, payag ho ba kayo na maging Senate President, aring mahabang baba na to? Sa mga pumapayag ho na maging Senate President, aring mahabang baba, paki-comment naman, mga kababayan. Our beloved Boss Mike,